So, may nag-comment ulit. Sabi niya naman is more slot daw kasi naubusan daw sila. Yung tinutukoy nila is yung sa Pamus Food Avenue natin, guys. Tingnan niyo ang ganda ng lotion ko no, may instant brightening effect and napakabilis lang nitong i-blend. At ang bango-bango pa. Tingnan nyo naman, guys. O, diba? Ayan. So, ito nga pala is Intense Whitening Body Lotion ni Rosmar. 10 times instant whitening for face and body at pwede sa bagets, buntis at lactating. Ito, guys, is may glutathione, collagen, alpha-arbutin, and niacinamide. Kaya naman, puting pantayang yung kasing-singita. Ayan, i-check out nyo na to. Buy one, take one siya ngayon. Hanapin nyo may hologram. Kapag wala, peke po yun. Ito yung packaging natin. Huwag kayong magulat. Ito na yun. New and improved. Ito yung packaging natin ngayon kasi nga wala tayong mahanapan nung dati natin packaging. So, going back, more slots, naubusan kami. Alam nyo ba guys, sobrang dami nag-message. Yung video na pinost ko kanina, screen video, nung screen record ko yun nung last day pa. Pero hanggang ngayon, ang dami naghihingi ng slot para sa ating Pamus Food Avenue dito sa Calauan, Laguna. So, yun nga guys, nakakalungkot man isipin, pero nakakatuwa din at the same time na hindi ko akalain na within 5 hours, mafu-fully book natin ang Pamus Food Avenue. And sa totoo lang, ang dami naming ni-refund dahil nga nasobrahan ng pagsesend yung ibang tao kasi nga akala nila is may available pang slots. Sobrang, sobrang parang push na push talaga sila na makakuha ng slots. And ayan nga, ubus na. Iyon, hindi ko akalain. Sa una, akala ko, parang, mapu-fully book ko ba to? Na parang, mapu-fully book ba namin ang Pamus Food Avenue? And nagulat talaga ako yung dagsa ng mga vendors, mga small vendors ng taga Calauan, Laguna, na gustong magpa-book para magkaroon sila ng slot dito sa ating food hub. Tapos ayun na nga, naka-36 na. Nagulat ako, sabi ko, Lord, grabe, within 5 hours na fully book natin. And ayan, kung sana nga lang talaga malaki yung space natin doon. Kasi 800 square meter, mahigit lang po yung property namin doon. Yes, it's a private property po namin dito sa Calauan, Laguna. So, private yon, entitled yon, meron kaming titulo nun. So, ayun, sabi nga, pwede namin gawin kung ano man yung gusto namin as long as magko-comply kami. Ayan, as long as susunod kami sa batas dito sa bayan na to. So, ayun nga, sorry sa mga naubusan ng slot. And hindi ko akalain na ganito kagrabe yung mangyayari. Ayan. And thank you sa mga nagpabook ng slots. And kung may mga aalis man in the future, re-replyan at kukontakin namin kayo para maka-enter kayo dito sa aming small business, which is nga yung Pamus Food Avenue. Alam nyo guys, hindi na ako nagtayo ng stall ko dyan kasi sabi ko nga, ayokong kalabanin yung mga small vendors. Ang gusto ko lang is to promote their businesses. Ayan, kung kita nyo nga yung mga picture ng mga foods nila na ilalagay nila sa Pamus Food Avenue, ay pinost ko kahapon. Ayun, so ilan pa lang yon, sobrang dami pa. And sabi ko nga akong bahala mag-promote ng mga business nila for free. Although alam nyo naman guys na as content creator, may rate talaga ako na sinisingil sa mga nagpapapromote sa akin. Pero dahil nga nandun sila sa area namin, doon sila makikita, free promotion sa akin. Ayan, at hindi lang sa akin dahil ang daming mga food vlogger, mga biker, rider na dadayo talaga sa Pamus Food Avenue. And nagtatanong na sila sa akin ng opening. So, sobrang nakakataba talaga ng puso. And sana supportahan niyo yung ginagawa naming bagong venture, yung Pamus Food Avenue ng aking asawa. Dahil alam niyo naman, ang aking asawa ay laking Laguna. Kaya sabi nga niya talaga, iba daw talaga yung feeling niya daw dito sa bahay namin na to. Kaya ayaw niya talagang ibenta. Ako naman kasi Chinese. Syempre, pag tutubo ako, ibebenta ko kahit bagong bili. Ganun yun, di ba? Napansin nyo, pag may bago kaming biling property, pinopost ko agad siya. Bago namin gamitin yung bahay, gamitin yung mga kung ano-ano doon. Kasi iniisip ko, pag may gamit na, pangit na sa picture. So, pinipicturean ko muna, ipopost ko na agad siya na for sale, kahit bagong bili. So, hindi dahil ayaw na namin doon sa bahay, kaya nga namin binili kasi gusto namin. Pero kung tutubo naman ako ng milyones dyan, ibebenta ko talaga yan. Ayan, pero ito nga, yung asawa ko talaga, sinasabi niya na ang gaan daw talaga ng puso niya dito sa bahay namin na to, kaya parang ayaw niya talagang ibenta. And as you can see, ngayon, although pinalagyan ko pa rin ng tarpaulin na for sale. Ayan, pinalagyan ko pa rin ng tarpaulin. Kasi malay nyo naman, makachamba, di ba may gustong bumili? Pero ayun, ayos na namin to. And yun nga, nagpa-repaint kami nitong bahay, ganyan. Ano pa ba? Pinapatag namin, pinaganda namin yung parking lot. Ayan, papatayuan nga namin ng hotel. Ayan, papagandahin namin. Papalagyan namin ng pool, ganun. Dami na namin plano dito talaga. Ayun, so
baka madalas nyo rin kami talagang makikita dito. Pero syempre, mahirap na rin talagang iwanan ang Tagaytay dahil sobrang babait talaga ng mga, alam nyo na doon, ni na Tolentino. Sobrang family, ano na talaga, family na sila sa akin. Sobrang babait nila sa aming mag-asawa, sa pamilya namin. Tapos yun nga, di ba, ninong ng anak ko din si Mayor Brent doon. Sobrang napamahal na rin sa amin yung Tagaytay and ang dami rin namin property doon. Kasi nga, before dati, nangolekta kami dito sa Kalawan, Laguna. Tapos, edi umalis nga kami, di ba? Kasi nga, basta, alam nyo na, kaya kami umalis dito kasi nga yung medyo, yung sa permit before, ganyan. So, sabi ko, alis na nga lang ako, parang ganon. So, ngayon, na naman kami and yun, napapamahal na naman ako sa lugar and sa mga tao. Alam niyo naman, sobrang love ko yung mga tao dito sa Kalawan, yung mga vendors. Ayan, kaya hindi ko maintindihan yung nag-leak na GC sa kanluran na parang night market na kaya daw pala ako punta ng punta doon is dahil daw nagmamasid-masid daw ako dahil mag-open daw ako ng Food Avenue. Sabi ko, hindi po ganon. Dahil alam niyo naman ako, mahilig talaga ako sa mga pika-pika, turo-turo, tuhog-tuhog, ganun talaga akong tao. Kaya nga nung minsan na ispatan ako, may nag-picture video sa akin na kumakain ako ng Dos Tres. Ayan, sobrang love ko talaga like yung shawarma, ganyan, fried noodles. Sobrang hilig ko talaga, lalo na yung pusit, ganon. So, ayun, pumunta pa rin kayo doon sa Kanluran, Kalawan, Laguna. Huwag kayong umalis doon, pumunta pa rin kayo. Hindi ko para kalabanin or kasi tulad nga ng sabi ko guys, hindi naman ako bano sa food stall or night market dahil talagang kahit sa Dubai, Thailand, Vietnam, iba-iba pang bansa na napuntahan namin, talagang naghahanap agad kami ng ganyan. Talagang hindi ako makakakain ng mga tuhog-tuhog nila doon. So ganun ako. So alam ko na yung ganyan. And kaya rin ako pumunta-punta doon sa Kanluran before. Lagi naman akong pag may ganun dito sa Kalawan, pinupuntahan ko talaga. And sobrang hilig ko kasi talaga. Like, doon ako nagdi-dinner, ganyan. And one time, merong pumunta sa akin na parang, ano ba yun? Mayroon, binilhan ko na parang fried noodles. Ang init kasi dito. Ayan, ito parang Evian water kasi ito parang. So, ayun. May lumapit sa akin na parang binilhan ko nga ng fried noodles. Sabi, promote mo naman yung aming mga stall dito para nga daw dayuhin. So ako, every time na pupunta ako doon, video akong ganyan. Tapos sasabi ko, ayan, may shawarma dito, punta kayo. Nakikita niyo naman siguro yung video ko. Ganun ko kasuportahan yung mga small vendors. Like, pinopromote ko sila for free. And kita nyo naman yung bagong mga tao na re-renta din sa Pamus Food Avenue. Pinopromote ko talaga for free yung mga businesses nila. And kahit na hindi ngayon, kahit nung iba pang panahon, pag may lumalapit sa akin na nagpapapromote ng small business nila, pinupost ko talaga, tinatag ko nga, ultimo kahapon nga yung gasol, tinag ko rin, sabi ko doon na sila bumili. Ganun ako kasuporta, naniningil lang talaga ako. Alam niyo naman, medyo malaki rin yung rate ko sa promotion, like 100,000 talaga. Ayan, naniningil lang ako kapag alam ko malaki yung brand, malaki yung ganyan. Pero yung sa mga ganyang small vendor, sobra ko talagang suportahan at mahalin dahil alam ko yung hirap. Nasabihin pa sa akin, mayaman naman na daw ako, doon na daw ako sa Tagaytay, ba't daw kinakalaban pa mga small vendors. Alam nyo guys, hindi porket mayaman ang isang tao, titigil na po tayong magtrabaho, titigil na tayong gumawa ng source of income natin. Hindi yun ganon. So kapag ang tao ay mahirap, ang bayarin niyan ay kukunti lang. Kapag ang tao ay yumaman, mai-stress ka talaga sa bayarin. Tulad nga ng sabi ko guys, pasahod ko pa lang monthly, pasahod pa lang namin sa mga staff namin monthly is 1 million mahigit na. Pasahod pa lang yon. Wala pa din yung SSS Pag-ibig PhilHealth nila. Wala pa din yung pagkain nila, tirahan nila, electricity, ganyan. Lahat ng resort namin wala pa doon. So di ko alam kung nasa 2 to 3 million siguro monthly yung expenses namin. So ako, bilang hindi naman ako gumagawa ng business na illegal, talaga namang sabi ko nga sa inyo, lahat ng pagkakakitaan sa maayos, malinis na paraan, ipapasukin ko. Talaga, kaya sasabihin nyo ko, gaya-gaya ako nung nagparesan si Diwata. Aba, kung naman trending yun, kung kikita yun, why not naman? Magkaiba naman yung location namin ni Diwata and friends naman kami. Walang masama doon. So kung sa palengke nga, tabi-tabi yung prutasan, gulayan, wala naman nagre-reklamo, di ba? So, hindi ko maintindihan, huwag tayong manghila pababa ng kapwa natin kapag may nakita kayo umaangat, nagbo-boom, suportahan natin. Kasi hindi ibig sabihin, ako nga, although meron akong skincare, nagsusupport pa rin ako sa other skincare CEO. 'Di ba? Kasi hindi naman pag nalugi sila, kikita ka. Hindi pag kikita ka, lugi sila. So, kanya-kanya tayong hataw,
o gawa sa hamon ng buhay. Kanya-kanya tayo. Huwag natin silipin yung iba, focus lang tayo sa sariling atin. So, ayun, check out na, bilisan nyo.